Nagdadalamhati ngayon ang pamilyang Eduardo sa pagpanaw ng kanilang patriarch na si Andres Eduardo. Wala man sa mundo ng showbiz, kilalang kilala kanyang pangalan dahil na rin sa paghubog niya sa mga matagumpay ng mga anak na babae. The Philippine Showbiz List presents sino si Andres Eduardo, ang pumanaw na ama ni Small Laude. Isinilang noong November 30, 1934, si Dr. Andres Antonino Eduardo ay isang retired dentist. Siya ay bahagi ng isang mayamang pamilya at nagmula sa Jaén, Nueva Ecija, isang lalawigan na kilala bilang vegetable basket ng Luzon, kung saan sila nagmamay-ari ng farm. Ikinasal si Andres kay Elisa Galang, isang certified public accountant. Ang pamilya Eduardo ay kilalang mga entrepreneurs na nagmamay-ari ng mga rice milling businesses sa Bulacan at rice trading businesses sa Nueva Ecija. Bukod sa pagsasaka, ang pamilya ay kasangkot din sa pangangalakal kung saan ay meron silang garments exports business sa Maynila na lalong nagpatibay sa kanilang ugnayan sa lupa at komunidad. Bukod sa pagsasaka at negosyo, dati ring may-ari sina Andres at ang kanyang asawa ng isang bowling alley sa Nueva Ecija. Higit sa tagumpay na ito, kasama ang kabiyak, nagtayo si Andres ng isang matibay na pamilya sa pagpapalaki sa kanilang 4 na anak. Ang propesyon ng mag-asawa ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa sipag at edukasyon, mga pagpapahalagang kanilang ipinasa sa kanilang mga anak. Bawat isa sa kanila ay nagpatuloy na magtayo ng kani-kanilang landas, ngunit sila inanatiling malapit sa isa't isa. Bilang padre de pamilya, si Andres ay may malaking bahagi sa paghubog sa kanyang mga anak upang maging sino sila ngayon. Ang pangalan ni Andres na si Alice Eduardo ay isang malaking pangalan sa industriya ng konstruksyon bilang takapagtatag, presidente at CEO ng Santa Eliana Construction and Development Corporation. Tinaguri ang Woman of Steel ng bansa, si Alice ay isang ganap na empowered woman na nagtatag na kanyang pangalan sa isang industriyang dominado ng kalalakihan. Madalas sabihin ni Alice na ang kanyang mga magulang ang kanyang mga katuwang hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa buhay. Para sa kanya, may malaking papel si Andres sa kanyang paglalakbay sa negosyo. Ayon kay Alice, ang kanyang ama ay isang tao na hindi madalas magsalita, ngunit ang hindi nasasabing impluwensya nito sa kanya ay malalim. Ibinahagi rin niya na sa loob ng 20 years, ang kanyang mga magulang ang laging kasama niya kapag bumibisita siya sa mga construction site o nagsasara ng mga deal. Ayon pa kay Alice, hindi ang mga engineer niya, kundi ang kanyang mga magulang ang kadalasang kasama niya sa sasakyan tuwing ginagawa niya ang mga bagay na ito, at ito ang naging paraan niya para magsara ng mga deal sa negosyo. Sa katunayan, araw-araw daw siya nagbe-breakfast kasama ang kanyang ama at ina. Kung minsan naman kapag hindi maiiwasan, nagdadala siya ng mga papeles sa bahay ng mga ito para lang makasama sila. Ayon pa sa kanya, ito na lang ang pinakamaliit na bagay na magagawa niya bilang pasasalamat sa lahat ng sakripisyong ginawa ng kanyang mga magulang para sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Dahil rin sa paraan ng pagpapalaki, naroon ang malalim na koneksyon ni Alice sa kanyang mga pinagmulan. Sa paglipas ng mga taon, nagbalik loob siya sa Nueva Ecija sa iba't ibang paraan, mula sa pagtatayo ng San Agustin Church at mga parish hall hanggang sa pagbibigay ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Samantala, bagamat isang tahimik na tao, laging nandyan si Andres para sa kanyang mga anak, partikular na sa socialite vlogger na si Small Laude. Saksi ang publiko sa magandang ugnayan ng mag-ama. Paminsan-minsan, lumalabas si Andres sa mga vlog ni Small. Bihirang magsalita, ngunit laging ipinapakita ang kanyang tahimik na suporta sa pamamagitan ng simpleng pagiging naroroon. Si Andres, na kilala bilang Lolo o Dade, ay naging paborito ng mga taghanga sa mga vlog ni Small sa social media. Lalo na dahil sa kanyang maligaya, ngunit nag-aalangan na pag-ayon sa pagpapakita sa kamera. Tuwing tinutukso siya ni Small na batiin ng mga manonood, madalas siyang umiiwas, yumuyuko o tuluyang iniiwasan ang kamera. Isang kilos na nagpatibay sa kanyang pagiging malapit sa marami sa mga taga-subaybay ni Small. Isa nga si Andres sa mga nagbigay sigla sa mga vlogs ni Small, ang makulit at paiba-ibang mood nito sa tuwing nahahagi ng kamera. Maging ang mga netizens ay daddy na rin ang tawag kay Andres sa tuwing magko-comment sila tungkol rito. Dagdag pa nga riyan ang kanyang matalim na pananalita at prangkang ugali, pati na rin sa kanyang mga kalokohan at matalino at nakakatawang humor. Sa katunayan, ang nickname na Small ay nagmula sa kanyang ama. Sa isang interview, binahagi ni Small na nung bata pa lang daw siya ay palagi siyang sinasabihan ng kanyang ama na sobrang liit niya, kaya hanggang sa lumaki siya ay tuluyan nang naging Small ang kanyang palayaw. Mas kilala nga raw siya bilang Small kasi sa tunay niyang pangalan na Marisa. Samantala, ang isa pang anak na babae ni Andres na si Melba Eduardo Solido ay isa ring kilalang negosyante.
Kahit na tahimik at reserved si Melba tulad ng ama, nakakuha siya ng sarili niya mga tagahanga na tinatawag ang kanilang mga sarili na Melbanatics. Maliban sa 3 anak na babae, ang uniko iho ni Andres si Joel Eduardo ay matagumpay din sa tinatahak na larangan na nasa mundo rin ng pagnenegosyo. Eduardo family mourns the passing of their patriarch. Bukod sa pagiging ama, kilala din si Andres bilang isang mapagmahal na lolo sa kanyang mga apo. Katunayan noong nakaraang linggo, ibinahagi ni Small ang isang pagtitipon ng pamilya upang ipagdiwang ang 20th birthday ng kanyang anak na si Aton, kung saan nakita si Andres sa masayang kinukuha ang angpaw na nakalaan para sa mga bata. Ngunit sa hindi inaasahan, isang malungkot na pangyayari ang dumating sa pamilya Eduardo. Hindi na nila muling makakapiling ang kanilang patriarch. Namaya pa si Andres nitong Biyernes, January 31, 2025 sa edad na 90 years old. Sa pamamagitan ng magkakasunod na post sa Instagram stories, ibinahagi ni Small ang malungkot na balita. Sa unang litrato ay makikitang nakayakap siya sa amang nakaratay sa hospital bed. Nasa kanyang tabi ang kapatid na si Alice. Mababasang mensahe ni Small, "Oh my God, I can't believe you're gone. I'm so heartbroken. Rest well, Daddy." Sa hiwalay na post, ibinahagi naman ni Small ang kuhang video ng kanyang ama nung nabubuhay pa. Magkatabi ang mag-ama na nakaupo sa hapagkainan habang nagkukulitan at nagtatawanan. Bakas ang pangungulila ni Small rito dahil sa iniwan niyang caption na, "I miss you so much. Heaven gained an angel. Rest easy, Daddy." Kalakip ng broken heart emoji. Samantala sa kanyang Instagram, inalala ni Alice ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang video na kuha sa isang pagtitipon kasama ang kanilang pamilya. Ramdam din ang pagdadalamhati ni Melba sa namayapang ama kung saan ay nagbigay siya ng tribute para rito. Sa Instagram, binahagi niyang isang lumang larawan ng kanilang ama na nakangiti at sinabi, "Rest in peace, Daddy. I love you and I'm really going to miss you." Kitang-kita din ang pangungulila ni Allison sa kanyang lolo. Sa kanyang Instagram story, nagbahagi siya ng isang black and white picture ng kanyang kabataan kasama ito at simpleng iniwanan ng mensaheng RIP Lolo. Kasunod ng malungkot na balita, hindi lang ang pamilya ni Andres ang nagpabatid ng kalungkutan sa kanyang pagpanaw, kundi maging ilang netizens, partikular na ang kanyang mga tagahanga. Nagsulputan ng mga ito sa social media upang magbigay ng kanilang pakikiramay at mga tribute kay Andres. Komento ng isang fan sa Instagram, "Your presence brought joy and laughter to our lives. Your memories will forever be engraved in our hearts. As we bid you farewell, rest easy, Lolo. We will miss you, Lolo Daddy." Nagbigay din ng tribute ang mga tagahanga ni Small sa kanyang ama at sinabi na ang langit ay nakatanggap ng isang anghel. Para sa kanila si Andres o Daddy ay kilala bilang pinakamatindi magpatawa, ang pinakahihintay-hintay ng mga cameo sa mga vlogs ni Small at ang malikhain at masayang lolo. Ayon sa kanila, labis silang ikakalungkot ang pagkawala ng kanyang presensya, humor at mga hindi malilimutang side comments. Nagbigay din sila ng kanilang pakikiramay sa pamilyang Eduardo, lalo na kay Lola, mga anak at apo ni Daddy, at ipinahayag nila na ang kanilang mga puso ay kasama nila sa mahirap na panahong ito. Samantala, base naman sa inilabas na obituary art card, nakasaad dito ang viewing para sa pamilya ay sa January 31. Ang burol ay gaganapin sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati City simula Biyernes, February 1. Bukas ito para sa pamilya at mga kaibigan mula 2 p.m. hanggang 10 p.m. Magkakaroon din ang pamilya ng araw-araw na misa bilang pag-alala sa kanilang minamahal na ama at funeral mass sa February 5 sa ganap na alas 9 ng umaga. Susundan ito ng paghahatid sa huling hantungan ni Andres sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Lubos naman na nagpasalamat ang pamilyang Eduardo sa suporta, mga panalangin at pakikiramay mula sa mga kaibigan at mahal sa buhay sa mahirap na panahong ito. Tunay na ang pamana ni Andres ay patuloy na buhay sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga tagumpay ay sumasalamin sa mga pagpapahalaga ng pagtsatsaga, sipag at pagiging mapagbigay na kanyang ipinakita sa buong buhay niya. Habang nagluluksa sina Small, Alice at ang kanilang mga kapatid sa kanyang pagkawala, ipinagdiriwang din nila ang kahanga-hangang buhay ng kanilang minamahal na Daddy na ang tahimik na lakas at hindi matitinag na suporta ang tumulong sa paghubog ng mga buhay na tinatahak nila ngayon.